Okay, so eto na, September 18, Monday, 2023. This is the dark and light side of life. Ito naman, no? Kung ano ba yung mga madidilim na bahagi ng buhay natin at saka yung mga pag-asa sa paparating na mga araw, buwan at taon sa buhay natin. So kung kailan mo ito mapapanood, ibig sabihin, ito yung araw na may mensahe si universe para sa'yo. Okay? So, ito, nagsha-shuffle pa tayo. This is the light side card, no? Yung una kong na-shuffle at saka na-lay is yun yung dark side natin. Kukuha ako dito ng tigtatatlong baraha. Una, Eight of Cups. Pangalawa, Seven of Cups. Ba't ganon? Pangatlo, Page of Wands. Okay. So, ngayon, bakit ganito? So, kalimitan siguro, yung mga naging bahagi ng madilim na buhay natin at pag-asa natin. Ito yung mga dahil sa mga taong minahal natin, mga taong tinalikuran tayo, mga taong naging bahagi sana ng mga pangarap natin sa buhay. Mahal natin sila, 'di ba? Ito 'yun eh. Ito yung mga panahon na mga tao na kasi kapag lalo na sa Pinoy, kapag nangarap tayo, laging kasama yung mga mahal natin eh sa buhay, 'di ba? Yung una nating papangarapin kapag nakaahon ka sa buhay, bibili ka ng maraming masasarap na pagkain. Bibigyan mo ng mga damit, gamit, no? Pangkabuhayan ang magulang mo at mga kapatid mo. At kung sa kalaunan, isa sa mga pangarap mo dito, magkaroon ka ng sariling bahay, mapatayuan mo ng bahay magulang mo, no? Mapag-aral mo mga kapatid mo, makabili ka din ng mga gamit, sarili mong gamit. Ito yung mga common na pangarap natin. At isa dito sa pangarap natin ay magkaroon ng sariling pamilya, makahanap ng taong magmamahal sa atin, isang tao na balang araw mamahalin tayo, papaligayahin tayo, maging inspirasyon natin, no? Kahit gaano man tayo kapag pagod sa buhay. Ito 'yun. Pero the first card na nakuha natin is all about abandonment. So, yun yung pinakamasaklap. Dahil yung taong naging bahagi ng pangarap natin sa buhay ay iniwanan tayo, tinalikuran tayo, pinabayaan, in short. So, tignan natin dito kung ano yung solusyon sa light side. Strength. Bongga. Second, Judgment. And the third, Page of Cups. Okay, ito na yon, di ba? So, ito na yung mga solusyon. At maganda yung solusyon niya. Maging matapang ka, maging matatag ka sa pagharap sa mga pagsubok mo sa buhay. Dahil may judgment. Ito yung mga karapat-dapat na hustisya, no? Halimbawa, yung dapat makarma, makakarma. Yung dapat magwagi at dapat magkaroon ng magandang buhay, talagang magkaroon ng magandang buhay. At yung huli, magkakaroon ka ng pag-asa, no? So, mapupuno ang iyong baso or mapupuno ang buhay mo ng grasya. Wala na ako may explain, ganun talaga ang buhay eh. Kasi lumabas yung judgment. Once kasi na lumabas yung judgment sa buhay or sa barahan ng isang tao, wala na, panalo ka na, 'di ba? Ando doon na yung paparusahan yung nagkasala, bibiyayaan yung gumawa ng kabutihan. Basta maging matatag ka, no? Lahat-lahat ng blessings mapapasayo. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Ito yung sinasabi, mapupuno ka ng grasya sa isang dasal natin. Abang Maria at mapupuno ka ng grasya. 'Di ba? I'm not good into Tagalog na dasal because I was used in English na dasal and then Latin. Pero ito 'yun, no? Kung may mga taong tinalikuran ka, no? Na isinama mo sana sa mga pangarap mo at sa pag-ibig mo. Pero hindi ka binigyan ng halaga.
So wag kang sumuko, wag kang bumitaw. Maging matatag ka. Darating ang panahon, bibigyan sila ng judgment ni God at ni universe. At makikita mo, ikaw lang ang magkakaroon ng sariling grasya at sila matatanggap nila ang deserve na penalties para sa kanila. Yung simpleng pagsisinungaling sa buhay ng tao o sa kapwa mo, napakabigat na nakasinungalingan yon. Yung simpleng pagtatago ng lihim, no? Na naging dahilan na nagkasira kayo, nagkalayo kayo, isang malaking kasalanan na yon. So, wag niyong akalain na nakarma kayo dahil nanampal kayo. Hindi. Posibleng nakarma kayo dahil may itinago kayong sikreto. Nakarma kayo dahil may siniraan kayong tao. Nakarma kayo dahil may taong tumulong sa inyo pero hindi nyo tinulungan nung siya naman ang nawalan. May taong ipinaglaban kayo, minahal kayo, pero sa dulo, tinraidor mo, no? Isinugal mo, tawag doon, yung pang ipinagkalulu mo yung taong yun. So doon ka nagkaroon ng malaking pagkakamali. Yun yung mga bagay na sa akala mo maliit lang na kasalanan. Pero ang hindi mo alam, yung simpleng kasinungalingan na nakasanayan mong gawin sa buhay ay isang malaking mitsa para bigyan ka ng hatol ni universe at ni God na danasin mo ang matinding kalungkutan, kahirapan, kawalan ng pera, kawalan ng pag-asa. At darating ang panahon mararanasan mo rin kung paano niya dinanas yung parte ng buhay niya na iniwanan mo din siya. Minsan, mas masakit at mas grabe pa yung bawi sa'yo. Kasi nga, ginawa mo kaya pinaramdam din sa'yo. So, kung ayaw mo na maranasan ito, kung ano yung nilalaman ng puso mo, sabihin mo. Kung ano yung nilalaman ng isipan mo, sabihin mo sa tao. Kung hindi mo na siya mahal, ipaliwanag mo kung bakit hindi mo na siya mahal. Maintindihan man niya yan o hindi, ang mahalaga, alam niya. Kasi hindi naman ganun kadali mag-move on ng isang tao na para sabihin mo, hindi na kita mahal, tapos sasabihin na ng isa, okay? Hindi. Kasi hindi mo rin alam kung hanggang saan yung isinugal niya. Hindi mo rin alam kung hanggang saan din yung itinaya niya para sa'yo. Kasi kalimitan, yung iba, tinalikuran yung buong pamilya para sa'yo. Yung iba, kinalaban ang buong angkan para sa'yo. Yung iba naman, tinalikuran sariling mga anak para sa'yo. So, kapag yan ginawa na ng isang tao, sana iningatan mo, sana ginalang mo, sana nirespeto mo, at sana binigyan mo ng halaga yung mga bagay-bagay na hindi lahat ng tao nakakagawa ng ganyan. Hindi lahat ng tao nakahandang isugal para sa'yo. Dahil sa buhay mo, iilan lang ang taong pwedeng sumugal. Lahat ng tao pwede kang ipahamak. Pwede kang hamakin, pero hindi lahat pwede kang sagipin. Pwede kang hatakin pataas. Dahil maraming tao ngayon, hinahatak ka pababa dahil sa inggit, dahil sa galit nila na sila, na ikaw umuunlad, sila hindi. Ikaw naging masaya, sila hindi. No? Tapos ando doon pa yung, minsan mag-iisip sila na, kesyo gumanda buhay mo, naging masama ugali mo, kesyo ganito, nagbago ka na. Ang hindi nila alam, kaya ka nagbago dahil din sa kanila. Dahil hindi mo rin kaya na tagalan yung mga ugali nila. Hindi ka nagbago, ganun ka pa rin, di ba? Mabait ka pa rin. Sa taong dapat mong pakitaan na kabaitan. Pero sa mga taong inabuso ka, minsan yung iba kasi lumalayo na hindi na talaga hinaharap yung mga taong ganun. So, kaya sasabihin, yumabang dahil yumaman, hindi. Nagkaroon lang sila ng gap dahil nadala na trauma sa experience na ginawa mo. So, sana ma-identify nyo yon dahil lumabas yung judgment, mahirap ito. So, ibig sabihin, Lunes na Lunes, may mga taong makakatikim ng judgment ni universe at ni God.
Good evening!